Hindi sapat ang mga uri ng flood control project na itinayo sa Cebu tulad ng dike para pigilan ang malawakang pagbaha tulad ng idinulot ng Bagyong Tino ayon sa DPWH. Sinang-ayunan niya ng UP Resilience Institute na nagbigay ng mga epektibong solusyon kontra baha. Nakatutok si Ian Cruz. Nilunod ng baha ang maraming lugar sa Cebu at maraming sa Binagyo ang kinailangang i-rescue sa mga bubungan. Meron pa namang mahigit 400 flood control project noon na ginastusan ng halos 27 billion pesos. Binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga lungsod ng Talisay at Mandaue sa Cebu kahapon. Hindi raw kinaya ng mga dike at revetment ang malaking tubig na bumuhos. Sabi ni Dizon, di sapat ang mga flood control projects lalo sa may Mananga at Butuanon River. Dalawang rivers ang may ang talagang umapaw ng todo-todo, no, yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay, at yung Butuanon River nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandaue. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot dun sa dalawang ilog na malalaking. Kung titingnan sa isumbong mo sa Pangulo website, may 19 na flood control projects sa Mananga River na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Lahat dapat tapos na base sa date of completion. Ang Butuanon River naman may 17 flood control projects na may halagang 1.4 billion pesos. Ang dike can only take you so much, no? Ibig sabihin, pag normal na baha o normal na ulan, okay, kaya ng dike yan. Pero yung mga ganitong klaseng mga once in 20 year na bagyo, hindi kaya yan. Puro dike, puro revetment. Ang problema, hindi lang yon ang flood control. Ang isa sa mga pinaka-importanting flood control, yung pagkokontrol ng daloy ng tubig na nanggagaling sa upstream ng isang ilog pababa. Yun ang wala. Sabi rin ni Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute and NOAA Center, hindi dike ang solusyon sa baha. May mas epektibo at murang solusyon kontra baha, lalo na ang nararanasan lamang minsan sa isang buhay. Panghuling konsiderasyon nga raw ito. Una, dapat daw maibalik ang forest cover na nawala nitong nagdaang 2 dekada. Dapat magkaroon ng retention basin na pwedeng imbakan ng tubig. Dapat may flow-through o maraming mini dams. Dapat may mga rainwater harvesting at mga pumping station para mailabas kaagad sa ilog papunta sa dagat ang tubig. Yung dike na yon magiging mas epektibo pa kasi nabawasan na yung baha. So yung ngayon na palaging dike, mas malaki na yung baha, aapaw. Pero kapag in-exhaust mo muna, ginamitan mo muna ng paraan, no? Naglagay ka ng mga iba-ibang mga solusyon, patong-patong na solusyon, tsaka ka mag-iisip ng dike para maging epektibo siya, mas mura at mas sustainable. Sabi ni Dizon, sa inisyal na nakita nila, papalo sa 50 billion pesos ang flood control project sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2025. Ang Cebu Province ay ikalawang probinsyang may pinakamaraming flood control project sa bansa base sa isumbong mo sa Pangulo website. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.